Pag-usapan naman natin ngayon yung store settings. Okay, so pagpunta mo dito sa store, click mo lang yung settings. Now dito, meron kang mga ilalagay na store details, general, shipping, taxes, payments, checkout, and very important 'to mga 'to. Okay, so dito muna tayo, store details, email for order notification. So ikaw, siyempre gusto mo na mano-notify ka sa email every time na merong bagong order. Ngayon, ang gagawin mo lang diyan ay ilalagay mo lang dito yung email na saan mo ba gusto na nare-receive yun. So for example, gusto mo siya nare-receive sa kaya ano yung email mo 'no? Kunyari Jan@gmail.com tapos, separated by comma. So, puwede kang mag-add diyan ng madami 'no, kung ilan yung gusto mo na emails na nakaka-receive niyan. So, kung kunyari ikaw lang, okey na isa lang. Pero kapag gusto mo madami, add ka lang ng add 'no. May nakalagay dito 'no, separated with, comma. Tapos dito ilalagay mo dito yung, these details will show in the order emails to your customer. So, actually hindi naman 'to required na lagyan pero much better na lagyan mo 'to kasi para dun sa identity nung nung business mo. Kasi, karamihan talaga ay natatakot din umorder online. Para maiwasan yung ganong fear sa kanila ay lagyan mo 'to ng details para magkaroon ng identity yung business mo. So again, hindi naman 'to, required pero much better meron ka nito 'no. Save changes tayo. Tapos pagdating dito sa general, 'yan puwede mo lagyan 'no, kung anong currency yung gusto mong gamitin, papaano yung position, ganito ba o ganito 'no. Siyempre mas ano 'to 'no, mas preferred ito yung ganito itsura. Tapos ay papaano yung unit ng weight unit. Kasi sa shipping kasi 'di ba may bayad yan, minsan depende sa gaano kabigat. So papaano yung weight niyan. Dito kasi sa Philippines kilogram kasi pinaka-ginagamit natin 'di ba? So pero kung gusto mo naka-pound siya, naka-ounce puwede din naman 'no. Yan tapos, store process, add to cart ba or buy now. 'Pag, again na-discuss na natin 'no, ano yung difference niya. Add to cart, pagka-click nila ng add to cart puwede ba sila mamili ng ibang product. Pagka-buy now ibig sabihin pagka-click nila nung button na buy now, didiretso na sila sa checkout page 'no. Ayan ta's invoice number kung gusto mo na meron 'yan. Kung wala puwede you can leave it blank. So, pero para lang madali mong ma-trace yung very important din kasi 'to kapag gusto mong mag-backtrack. Kunyari merong nag-refund o kaya gusto mong magkaroon ng specific na gusto mong madaling mahanap yung kunyari sino yung tao na umorder ng ganitong date, makakatulong yung invoice number kasi meron kang, ah, tracking 'no. Ta's mark orders as abandoned if inactive. So kapagka kunyari kasi yung iba 'di ba nag-aano sila, nag-a-abandon sila ng cart. Kunyari nag-add to cart sila pero hindi sila dumidiretso. So kailan mo ba siya iko-consider as inactive na? After ba 1 hour ganyan 'no? Tas ito, notify on low product inventory. So kapagka gusto mo na na magkakaroon ng mano-notify ka kapagka kokonti na lang yung natitirang inventory mo. Okey, kasi 'di ba siyempre sa pagbebenta mo ng product kailangan namo-monitor mo mabuti kung ilan pa yung hawak mo. Kasi kapagka naubusan ang product wala ka ng ishi-ship, sayang yung sales. So kapag gusto mo notify ka lagay mo lang dito. Kunyari 'pag nilagay mo 100 ibig sabihin niyan kapag less than 100 na lang yung quantity mo, mano-notify ka na. Okey, so depende kung ano ilalagay mo dito 'no. So depende sa'yo kung gusto mo ba o hindi 'no. Kung wala, okey lang sa'yo 'no. Um Depende sa'yo. So, kunyari sabihin natin dito 100. Kung ayaw mo naman, off mo lang siya. Okay, ta's save changes tayo. And then ay shipping. So, papaano yung gusto mo na shipping? Depende ba sa price o depende sa weight? So, normally dito kasi 'no, Philippine setting, depende siya sa weight. So, kunyari ay sabihin natin, um, kunyari 1 box, gaano ba ka-ano yung ano niya, yung weight niya? So, kunyari 0. Kunyari kasi minsan gram lang 'di ba isang ko-convert mo na lang siya. From kilogram to gram. So kunyari ay 0.10 tapos, 0.50. So depende kasi 'no kung ilan yung mo, kung ilan yung bigat. Ta's magkano shipping niyan. So kunyari sabihin natin shipping niyan ₱100. Yan, so 'pag ganyan siya kabigat. Depende 'no kung papaano mo siya ise-set. Tapos, global ba 'yun o kunyari dito lang sa
Puwede mo siyang pang buong ano, buong mundo 'no, kasi kung nagbebenta ka din sa ibang bansa or puwedeng kunyari applicable lang 'yan sa Philippines 'no. Tapos kapag kunyari gusto mo pa mag-add, add ka lang 'no. Kunyari pagka dalawang box naman, gaano siya kabigat, okey puwede mong i-set 'yan isa-isa. Dito naman sa taxes kapagka gusto mo na ano, na ma-compute din yung ano, yung VAT. So kunyari, um VAT for example dito sa ano siya 'no, sa Philippines. Though ito hindi naman siya ano, hindi man siya required, pero puwede mo siyang i-set. So fixed amount, kunyari dito Philippines 'no, 12%. So apply tax to shipping charges in addition to products. So exempt businesses from this tax, so depende sa'yo 'no. Do not charge this tax on business customers. So depende kung papaano mo siya gustong i-set. Ayan, ngayon kapag okey ka diyan 12%, tapos ganito yung mangyayari, include all taxes in the product price. Ibig sabihin niyan kunyari binebenta mo yung product as ₱112. Ngayon, kapagka naka-check 'to, ibig sabihin ay dun sa ₱112 na yun nandun na yung VAT. Hindi napapatungan si customer ng additional 12%. Ibig sabihin, ang mangyayari dun ay dun sa ₱112 babawas na nila yung ₱12 sa computation 'no, para malaman nila magkano yung totoong sales mo. Okey, so kapagka gusto mo mag-deep dive dito sa tax option, okey, so parang gano'n lang siya. So pero kapag gusto mo na bukod dun sa price mo ay dadagdagan pa nila ng VAT, tanggalin mo yung check niyan. Pero dito kasi Philippine settings, sanay ang mga Filipino na dun sa makikita nilang price nandun na yung VAT, okey? So yun. Kapag gusto mo lang 'to 'no, pero kapag hindi, kunyari gusto mo manually na compute-in na lang 'yun, hindi na dito, delete mo lang siya, 'yan. Tapos dito naman, payments. So, puwede ka dito mag-set 'no, pay on delivery, ta's kung gusto mo mag-add ng info, meron kasing dalawang option, eh. Gusto mo ba ay dito na nila makikita yung additional info or sa ano na lang, sa thank you page na lang. So, kunyari 'yan, cash on delivery and then kunyari gusto mo pa mag-add, marami kasi 'to 'no, puwede kang mag-add ng PayPal, um iba kasi ano na siya, hindi masyadong familiar 'pag dito sa Philippine market. Ang pinaka-pamilyar talaga ay PayPal, ta's sabihin natin ito bank transfer din. Dito puwede ilagay yung information nung bank mo, kunyari ano yung bank details, kunyari account number tsaka account name, mag-a-appear yun sa checkout page. Pero kapag ayaw mo naman na makikita sa checkout page, ilagay mo siya sa thank you page. 'Di ba ang format naman na kadalasan ng funnel ay, landing page, checkout page, ta's thank you page. So kung gusto mo na hindi siya makikita sa checkout page, dapat ilagay mo siya sa thank you page. Okey, so depende sa'yo, puwede rin naman both, makita na sa checkout page tsaka sa thank you page. Okey, so alin man dun yung prefer mo, pero normally ginagamit nakikita lang siya sa thank you page. Okey, yun din yung recommendation ko 'no. So yun, ganun lang siya yung ano, yung sa payments and then dito naman kapag meron kang mga privacy policy, kung may refund policy ka, terms of service, ayan. So lalabas yon lahat dun sa store policies, dun sa footer. 'Pag sinabing footer nandun yan sa ilalim 'no, ilalim nung checkout page na ginawa mo. Okey, so yun ganun lang kasimple, ganun lang yung pag-setup ng settings ng stores under Cellnamics.